Good morning po sa ating lahat. Tayo po'y magsimula na. Ang ating pong call to worship ay magagaling po sa awit 98. Ang Diyos ang hari ng daigdig. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Si Yahweh ang buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng lumalangoy. Umaawit ang daigdigan at lahat ay naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol sa matuwid. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Ama naming dakila, na walang kapantay ang pag-ibig na aming nadarama sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga, Ikaw po ang aming Diyos, ang hari ng sandaigdigan, Panginoon, na dapat ay yumuko sa iyong harapan. At wala kaming gagawin, Panginoon, upang Ikaw ay purihin, sambahin, at pasalamatan sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, O Lord. Ikaw po ang lakas namin sa araw-araw, maging anuman ang pagsubok na dumarating, alam namin, hindi mo kami pinababayaan at iniiwan, Panginoon. Salamat din po sa pagkakataon na nangyari po kahapon. Tunay nga po na matagumpay ang nangyari pong dedication ni Kaden na nag-celebrate na ika-1 taon niya, Panginoon. Ganon din ang kanyang mami at yaon ang araw ng kanyang kaarawan. Maraming pong salamat, O Lord. Tunay nga po na kapag kami po ay sumapi sa iyo, Panginoon, at talaga pong naniniwala at nananampalataya sa inyo, hindi mo kami bibiguin sa lahat ng mga pangarap namin sa buhay, O Lord. Ano man ang mangyari sa amin, O Lord, kasama ka namin sa lahat ng sandali ng buhay namin. O Lord, ganun pa rin, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga kapatid namin na papunta pa rin dito, O Lord, ingatan mo po sila at makarating dito ng maayos at ligtas. At kami ay aawit ng papuri para sa iyo, Panginoon, upang ang galak ay makamtan ng bawat isa. Lalo kami, Panginoon, na meron kaming Diyos na talagang nagmamahal sa amin ng wagas at walang kasing banal. Kaya nga po, O Lord, marami pong salamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y umawit, tayo po'y tumayo na at tayo po'y sumama sa pag-awit para sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa ng magpuri sa ating Panginoon? Handa na po ba tayong magpuri at nagagalak po ba tayong magsama-sama bilang mga magkakapatid at sama-samang sumamba at magpuri sa ating Panginoon? Parang mahina. Handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Kung tayo po'y handa na, sama-sama po tayo
at naipagdiwang ang araw ng ating Panginoon na patuloy na tayo po ay umawit na may kagalakan sa ating mga puso. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako'y narito ngayon, nananabik na makita, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tayo po'y magalak sa ating mga inaawit. Patuloy nakasentro ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Ako ay naririto. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam. Nasama-sam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Patuloy po tayo sumamba, magpuri sa ating Panginoon na may kagalakan. Merong bagong araw, bagong pag-asa sa lahat ng bawat individual na narito ngayon. Tayo po'y magalak, magpuri at kilalanin ang ating hari, sambahin sapagkat siya'y karapat-dapat na papurihan at kilalanin bilang hari. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. For the last time, sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mo pagbisita.
malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tunay nga, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Nakakagalak, tuloy na sumamba, ibigay ang ating sarili sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Awitin po natin na ito'y nagmumula sa ating mga puso. Awitin po natin na para bagay isang panalangin. Pagsamo sa isang hari na makapangyarihan, na malayong malayo sa tulad natin, malayong malayo sa mga bagay na nagagawa natin. Patuloy natin awitin ang kagalakan, kapanalan ng ating Panginoon. Kabutihan mo, itin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ilan, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy po tayong mawit sa Diyos. Di ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Sambahin ang ating Diyos na banal. Sambahin sapagkat siya'y karapat-dapat, bigyan ng mataas na papuri. Huli po tayong dumulog sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Damihin natin ang bawat mensahe, lalabas natin sa ating mga bibig. Lalabas na mumula sa puso, pagmamahal sa ating Diyos na banal. Habang nakikita natin yung ating sarili kumpara sa kanyang kabanalan, nakikita natin yung agwat. Kaya kailangan natin siya sa bawat minuto, oras, segundo ng ating buhay. Dapat pagkukulan ng habag ang wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang manulubos ng mga punang parusa nararapat sa akin. Nung habang sa tulad ko'y kawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa
kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. For the last time, awitan po natin ating Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Amen. Sa Diyos lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Tayo po'y patuloy na dumako sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. O Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagagalak na naririto kami, O Diyos. Nararanasan po namin ng patuloy ang inyong kabutihan sa aming buhay. Hindi lang dahil sa umagang ito, hindi lang dahil sa sagana ang aming pasasalamat ngayong araw mismo. Ngunit sa lahat din po ng bahagi ng aming buhay. Sa bawat araw, sa bawat linggong lumipas, naranasan po namin, O Diyos, ang iyong sukdulang biyaya. At ito po ang dahilan kung bakit hindi kami, Panginoon, titigil sa pagpupuri. Pagpapahayag namin pasasalamat at pagkamangha sa inyo. Maging aming pagpapahayag ng aming pananampalataya
na kayo, O Diyos, ay mabuti. Kayo, O Diyos, ang tanging pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan at ng pagmamahal na siyang bumabalot sa amin. Pagmamahal na hindi kami karapat-dapat, ngunit inyong kaming inibig, inyo kaming tinanggap, at maging ano pa man ang aming mga pagkakamali ay pinupunuan ninyo ito, Panginoon. At hinuhugasan niyo kami, binabago. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat dahil hindi kailanman namin ito maunawaan, hindi kailanman ito namin maipaliwanag o masukat. Ngunit hindi rin naman ito ang iyong hinihingi sa amin, O Diyos. Ang iyong hinihingi sa amin ay ang aming pagtiwala ng buo sa inyo. Pag-alay ng aming puso, ng aming buhay, na sa inyo kami, O Diyos. Dahil sa inyo lamang kami makakaranas ng walang kondisyon na pagmamahal, walang humpay na kaligayahan, at walang katapusan na buhay sa inyong presensya, O Diyos. Salamat po. At narito kami upang patuloy na ipagpasalamat ang inyong ginagawa sa amin. At patuloy rin, O Diyos, na ihingi sa inyo ang inyong gabay, ang inyong kagalingan sa aming mga buhay. Dahil sa marami rin pong pagkakataon, O Diyos, sa kabila, Panginoon, napakalawak ninyong pag-uunawa at napakalalim ng inyong pagmamahal sa amin ay nalilihis kami, O Diyos, at naliligaw. Nakakagawa pa rin kami, Panginoon, ng mga bagay na sa panandaliang mga desisyon. Hindi namin nakikita, O Diyos, ang kabutihan. Hindi namin napipili, Panginoon, sa aming mga puso ang inyong kalooban. At kami nadadapa, O Diyos. Kami nakakalimot na nariyan kayo. Na kahit hindi man ito ang uso sa paligid namin, O Diyos, ang inyong kalooban, siyang talagang merong totoong kapayapaan na naidudulot. May totoong kabutihan na pangmalawakan at pangmatagalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago. Unang-una, O Diyos, sa pamagitan ng patuloy ninyong pagpapaalala at pagpaparanas ninyo sa amin ng inyong kapatawaran. Paalala niyo po kung gaano kalawak at kalaki. At walang maikukumpara sa sakripisyo na inyong ginawa. Kami, O Diyos, ay mapatawad. Na mismong si Kristo Jesus nag-alay ng kanyang buhay dahil sa aming mga kasalanan. Siya ang sumalo ng lahat, Panginoon, ng kaparusahan. Lahat ng kasamaan, lahat, O Diyos, ng puwersa ng kadiliman. Pang ito ay ibaon sa isang libingan, Diyos. Pang ito ibaon sa kanyang mga palad. Ang kinin, Panginoon, ng lahat ng sakit. At lahat din ng ito, Panginoon, ay dinala niya sa krus ng Kalbaryo hanggang yan sa kanyang paglibing. At sa kanyang pagkabuhay ng muli, wala na ito, Panginoon, kapangyarihan. Ang meron na lang, O Diyos, ay ang kapangyarihan ninyo na siyang nakakapagpabuhay ng mga patay. Siya nakakapagpatawad ng lahat ng kasalanan. Siya magpapawi ng lahat ng problema. Siya naglalaan ng pag-asang aming inaasam sa dulo ng lahat ng ito sa pagbabalik niya. Diyos, nawa ituon niyo po ang aming puso't isipan palagi sa biyayang ito, sa kapangyarihan ninyo at sa pag-ibig ninyo. Patuloy kaming humingi ng kapatawaran sa inyo. Patuloy kaming hihingi ng gabay sa inyo dahil sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga karumihan. Isusuko namin ng patuloy sa inyo, O Diyos. Kayo ang maggagabay sa amin. Kayo ang magbibigay ng liwanag. Kayo ang magbibigay ng kalakasan na lumakad kami na may katarungan, katuwiran sa buhay sa mundong ito. O Diyos, nilapit din po namin ang aming mga pamilya na maraming sa amin ay meron din mga pinagdaraanan. Maraming mga kabigatan na dinadanas, O Diyos, mga membro ng aming tahanan, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak,
hanggang sa mga kasamahan pa namin na kamag-anak, O Diyos, mula sa kanilang mga emosyonal na mga problema, hanggang sa mga kabigatan ng pinansyal, sa mga desisyon na hindi pa mabigyan, Panginoon, ng wakas dahil sa kagulumihan. O Diyos, tulungan niyo po kami. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, mga nahihirapan, Panginoon, sa kanilang pisikal na pangangatawan, hinihingi namin. Dahil wala pong posible sa inyo, hinihingi namin, Panginoon, ang inyong kagalingan, ang inyong kalakasan. Kung ito inyong loloobin, Panginoon, ay meron pong kagalingan. At kung meron po kayong ibang plano sa amin, O Diyos, tulungan niyo po kami na maunawaan ito. Digit sa lahat, tulungan niyo po kami na makita namin ang presensya niyo at paggabayan niyo sa lahat ng ito. Sa amang bahagi ng pangatawan na meron kaming karamdaman, Panginoon. Ipaalala niyo po sa amin na sa aming kahinaan, nariyan ang iyong kalakasan. Kagaya ng sabi ni Apostol Pablo, na sa aming kahinaan, Panginoon, kayo ang aming lakas. O Diyos, niyataas po namin ang lahat din, Panginoon, ng mga iba pang mga problema sa loob ng tahanan, mga pangangailangan, mga kailangan magkasundo-sundo, kailangan magkaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, mga kailangang mabigyan ng gabay sa kanilang buhay, Panginoon. At paalala na nariyan kayo. Mga kailangan na encouragement sa aming pamilya dahil sa bigat ng mga pinagdaraanan. O Diyos, naway ang inyong pagmamahal ay nariyan sa kanila. Manalay tayo, Panginoon, mula sa mga magulang, sa mga magkakapatid, sa mga anak, sa mga apo, kung sino pa man, Panginoon, na mga kasamahan sa loob ng bahay. Kayo po, O Diyos, ang pag-asa namin mga pamilya. At sa inyo po namin sinusuko ang bawat tahanan na nire-representa ng bawat isa, ang bawat miyembro ng bawat kasama namin dito, O Diyos, sa katawan ninyo. Nilapit din po namin, Panginoon, ang aming simbahan na patuloy pong nais na maging tapat sa inyong panawagan, sa inyong misyon. Nais po namin na maging kagamit-gamit sa inyong kaharian, na maipahayag ngayong kabutihan at pagmamahal, kapatawaran at justisya, hindi lang sa amin dito bilang inyong komunidad, maging sa mas malawak na komunidad, sa aming mga barangay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga pinagtatrabahuan. Ngunit dito rin, Panginoon, nais namin magsimula ang paglalim ng aming pagkilala sa inyo, paglawak ng aming pagkasanay sa kung paano kami iibig, kung paano kami maglilingkod kagaya ng paglilingkod ng aming Panginoong Hari na si Jesus. Kung paano, O Diyos, ialay ang aming mga buhay alang-alang sa inyong misyon, sa inyong kalooban, na sa anumang bahagi ng aming buhay, anuman, O Diyos, na kalakasan o kagalingan o talento o panahon o mga kayamanan na meron kami, na magagamit ito, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong paghahari. Tulungan niyo po ang aming simbahan na patuloy itong maging sentro ng aming ginagawa, O Diyos. Sa aming pagkalinga, sa bawat membro, sa paglilingkuran, sa pag-aaral na iyong salita, sa pagpapanalanginan, sa pag-aawitan, pagsasama-sama tuwing linggo at iba pang mga gawain namin, O Diyos. Nais namin sana mas makilala ka pa at mas mapaglingkuran kayo. At ang pag-ibig namin, O Diyos, at paglilingkod sa inyo ay maipahayag namin sa aming pag-ibig sa kapatiran, paglilingkod sa kanila. Tulungan niyo po ang bawat membro na mas lalong lumalim, O Diyos, sa salita, sa anumang mga kapamaraanan. O Diyos, nawa po magpapatuloy ang pagtutulungan at pag-aakay sa bawat isa sa kung paano kami mas lalong luluhod sa inyo, mas lalong maglilingkod sa inyo at lalo pang paghariin
O Diyos, ang inyong kalooban at inyong kapangyarihan sa bawat bahagi ng aming maliit na komunidad, ng aming simbahan. O Diyos, tulungan niyo rin po ang mga nangunguna sa amin sa paglilingkod, ang mga church leaders, mga elders, ang mga nagtuturo, ang mga youth leaders, women leaders, Panginoon, men leaders, lahat pa ng bahagi mula multimedia, music team, ushering, prayer, at sa iba pa pong mga bahagi ng ministries sa youth and sa children. At ang iba pa pong mga namin mga inaasikaso din, O Diyos. Kayo po nawa, O Lord, ang inyong biyaya, ang inyong probisyon, nawa ang nandyan, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga panalangin na matagal-tagal na rin po namin naasikaso ang paglipat ng titulo ng aming ministry center sa pangalan ng inyong simbahan, O Diyos. Nawa, sa lalong madaling panahon ay mapangyari na ito at wala na pong iba pang maging komplikasyon. Tinataasin po namin, Panginoon, ang mga pangangailangan sa pinansyal. Dahil, Panginoon, hindi rin po ito lingid sa inyo. At alam din po namin, Panginoon, ang aming mga ministeryo ay inyo po ito, Panginoon. Itong simbahan na ito ay inyo po. At ang pangangailangan po namin ay pangangailangan sa patuloy na paglilingkod, patuloy na pagkilos bilang isang katawan ni Kristo. Wala pong kakulangan sa inyo, O Diyos. Sagana po ang inyong pag-ibig. Sagana po ang inyong probisyon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At ituro sa amin ang mga kapamaraanan ng iyong kalooban kung papaano namin ito matutugunan. Tulungan niyo po kami at kung maaari, Panginoon, ay ibuhos niyo po ang iyong probisyon. Panginoon, gumamit po kayo ng mga kapatiran na siyang makakatulong sa pag-iisip, pagkilos, magkaroon kami ng karagdagang kontribusyon sa aming pinansyal, sa mga inuumpisahan, Panginoon, na fundraising projects. Tulungan niyo po ang mga kabataan, pangunguna, Panginoon, ng ilan sa aming mga young adults. Tulungan niyo rin po ang aming church leaders sa aming gagawing plan at meeting mamaya, O Diyos, na pag-uusapan ang nalalapit ng mga activities ng Desyembre, congregational meeting, ang aming Christmas fellowship, at iba pang mga gawain. At lalo-lalo na rin po, Panginoon, kung paano, O Diyos, matutustusan ang huling buwan, ang huling mga linggo at buwan, Panginoon, ng taong ito. Umaasa po kami, O Diyos, na sa inyo po manggagaling ang lahat at inyo po itong paparaanin sa maraming mga pagkakataon at maraming pong mga puso at maraming mga kamay at maraming mga kapamaraanan. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin na kapag kami hingi sa inyo ay hindi niyo po kami itatakwil. Nariyan po kayo at nakikinig sa aming mga pangangailangan. Lalong-lalo na, Panginoon, kung ito yung aming inilalapit at inihingi ayon sa inyong kalooban, paglilingkod sa inyong kaharian. Salamat po. Patuloy po namin nilalapit din, O Diyos, ang aming bansa na hanggang sa ngayon, O Diyos, ay nakalubog, Panginoon, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil, Panginoon, sa hindi pagpapatakbo ng maayos na kung sino mang mga napagkatiwalaan, Panginoon. Nakalubog kami, Panginoon, sa korupsyon. Nakalubog kami sa kasinungalingan, sa walang katarungan, at sa kaguluhan na hindi, Panginoon, hindi naman ginusto, O Diyos, ng mga siyang dumadana sa kahirapan, na wala namang kinalaman, Panginoon, at hindi nakakatulong, Panginoon, sa buhay ng mga mas nawawalan, sa mga biktima, sa mga hindi nakakaranas ng hustisya, Panginoon. At patuloy na nalulugmok, Panginoon, sa kahirapan, hindi dahil mahirap ang bansa, kundi dahil sa kagahaman, Panginoon, ng iilan.
sa kawalan, Panginoon, ng habag, sa kawalan, Panginoon, ng katapatan sa kanilang mga posisyon. At sa araw na ito, Panginoon, karamihan po sa aming mga kapatiran din, o marami sa aming mga kapatiran, ay ito rin ang aming panalangin. Ito rin ang aming sigaw. Ito rin ang iilan sa amin, Panginoon, na ngayon ay pupunta din, Panginoon, sa mga lansangan at isisigaw ang patuloy na hustisya at ihiling sa inyo, Panginoon, ang inyong gabay. At kung maaari ang inyong pagkilos, O Diyos, dahil higit sa lahat ng ito, higit sa aming mga protesta at panalangin, higit sa aming mga pag-aambisyon na naway ang mga napili naming mga maglilingkod sa amin na hindi kami bibiguin o magbago ang isip at isipin ang aming mamamayan, ang aming bansa. Higit sa lahat ng ito, Panginoon, higit sa manggagaling sa amin, ang iyong kapangyarihan, ang iyong paghahari, ang siyang nakakalamang sa lahat ng ito. Nasa ilalim kami lahat ng iyong otoridad, Panginoon. Kaya, O Diyos, anuman ang mga pangyayari sa aming bansa, alam po namin, O Diyos, na ikaw ang solusyon. Alam po namin, Panginoon, na kaya niyo pong baguhin ang sitwasyon ng aming bansa. Ngunit alam din po namin, Panginoon, dahil sa inyong mga plano, sa lawak din po ng inyong kagalingan na hindi namin magagap, O Diyos. Marami rin po kayong nais na ibigay sa amin na mga katuruan. Nais rin kami, Panginoon, maging bahagi ng solusyon. Nais rin po kami, Panginoon, maging bahagi ng pagkilos sa kabutihan, katarungan at kapayapaan. Nais rin po kami, Panginoon, na isulong mismo sa aming mga buhay, sa aming mga simbahan, sa aming mga pamilya, sa aming mga sariling mga desisyon. Sa aming mga sariling mga salita at isip at pakikipagkapwa. Dito din, nais ninyo mag-umpisa, Panginoon, ang pag-usad ng aming bansa, ang pagkakaisa ng aming bansa. Mananatili mang imposible sa pananaw ng karamihan, Panginoon. Ngunit nagtitiwala kami, O Diyos, na may pag-asa ang aming bansa sa ilalim ng iyong paghahari. O Diyos, hindi po kami nakatingin sa mga tao. Hindi po kami nakadepende, O Diyos, sa kung sino man ang nakaupo. Na sa kung tutuusin, kayo rin naman ang nagbigay ng pagkakataon sa kanila. At kung inyong looloobin, ay kaya niyo po silang alisin. Kaya niyo pong baliktarin ang kanilang mga ginagawa. Kaya niyo pong bigyan ng solusyon ang mga komplikadong suliranin ng bansa. Ngunit tinihiling po namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pagpapaalala din sa amin na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming hari. Nanawa rin, O Diyos, bawat tagasunod ni Jesus ay naninikluhod din sa aming hari si Jesus. Nanawa ang bawat puso at isipan, tayong pananalita at tayong pagkilos ay naaayon din sa aming Panginoong si Jesus. Nanawa sa Kanya lang din, Panginoon. Sa inyo lang din, Panginoon, ang aming pagpapasakop. O Diyos, hindi sa kung kanino man, hindi sa kung saan pa man, hindi sa kung ano pa mang pananaw, kundi sa aming Panginoong Jesus. Na siyang nagbigay sa amin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, kung anong ibig sabihin ng hustisya, kung anong ibig sabihin ng habag, kung anong ibig sabihin ng pagkakaisa, anong ibig sabihin ng katotohanan, Diyos. O Diyos, ang inyong kalooban hawa maghari sa aming bansa. Patuloy po namin itinataas ang ganitong panalangin maging sa pangmalawakan pa, Panginoon. Maging sa buong mundo, Diyos.
Kaya ang hiling namin, Panginoon, patuloy na waring kaming lumalim sa iyong salita. Dahil dito po namin makikita ang iyong kalooban. Patuloy namin, Panginoon, buksan ang iyong puso't isipan sa pagkakaisa ng kapatiran, sa pananalanginan, patuloy na pagdinig ng iyong kalooban dahil kailangan po namin ay iyong boses, O Diyos. Kailangan po namin iyong presensya at pangunguna. At sa umagang ito, pangunahan niyo po kami na iyong presensya ang nais namin na maranasan pa. Sa pamamagitan ng mensahe, O Diyos, mangusap kayo. Sa pamamagitan ng aming mensahero, nawa, O Diyos, na magabayan kami, ang aming puso't isipan. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay ay maisa ilalim sa pagkilos ng banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin, magpapalakas sa amin, magre-rebuke sa amin, at magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan na meron kaming bahagi sa lahat ng ito, na meron kaming magagawa, na maaari pa kaming magbago, na merong pag-asa sa kung anumang pinagdadaanan namin, na merong solusyon, Panginoon, sa pamilya namin, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga problema, sa aming mga kaibigan at kung saan pa man. Nawa ang iyong salita ang pupuno sa bawat tanong, sa bawat kakulangan, sa bawat kaguluhan na aming nararanasan nitong linggong ito. Mangusap po kayo sa umagang ito ng patuloy, O Diyos. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ng Haring si Jesus. Amen. Salamat, Kit. Sabi ng Panginoon, nung bang nananalangin si Solomon, nung panahong idinedicate yung templo na first time na nagawa sa lugar ng Israel. At yung templong yun ay talagang kahanga-hanga, yung description. And during that dedication time, sangkatutak ng mga hayop ang pinatay at isinakripisyo, inihandog sa Diyos. And finally, nananalangin si Solomon, Haring Solomon. Sabi niya, manahan ka dito. Sana lahat ng pananalangin papakinggan mo. Sana lahat ng titingin dito sa templong ito, kahit saang sulok ng mundo sila nandoon, kung titingin sila sa direksyon ng templong ito at mananalangin, sagutin mo. Finally, sabi ng Panginoon kay Solomon, well, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I shall heal from heaven and heal their land. If my people, mga Israelitas nung panahon na yon, Israelitas lamang ang kumikilala sa Panginoong Yahweh. Israelitas lamang ang tanging mayroong covenant o tipanan mula sa Diyos. Israelitas lamang ang tao ng Diyos.
Yeah, if my people who are called by my name. Nung panahon na yun, mga Israelitas, pero pagkatapos ng 2,000 taon, nung ang Panginoong Jesus ay dumating na at binuwis ang buhay upang tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkakasala. At nang magkaroon na ng mga taong nananampalataya sa Kanya, na sinabi niyang, ito ang mga kapatid ko, ito ang mga magulang ko. So yung mga nananampalataya sa Kanya ngayon, siya yung, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I shall hear from heaven and heal their lands. Katagal-tagal nang kino-quote ito, katagal-tagal nang lantarang ipinapanalangin to, upang magkaroon ng tunay na pagbabago at tuwirang landasin ang ating bayan. Ang ating bayan na pinangangalandakan na the only Christian country in Asia. At nang pumasok ang mga Amerikano, ang mga misyonaryo nila, dinala ang Biblia, tinuro yung katotohanan ayon sa Biblia. At yung only Christian country, kahit na papaano, ay nagkaroon ng mga tunay na mananampalataya. If my people. So these are the people. And yet the land has never been healed. In fact, it has grown worse. Pagkatapos ng revolusyon laban sa Kastila, nung supposedly magkakaroon na tayo ng kalayaan at sariling pamamahala dito, pasok ang Amerikano, karoon ng digmaan, finally, nakubkob ang mga Pilipino at ibinababa yung demokrasya na dala ng mga puti. Pagkatapos pumasok ang Hapon, nang mawala ang Hapon, nanggulo naman ang mga Huk Balahap. Pagkatapos ng Huk Balahap, NPA. Sa lahat ng ito, walang nangyaring tunay na healing of our land. Supposedly, after the war, kung saan pagkakaloob ng Amerikano, yung ating kalayaan, yung ating soberanya. At noong 1946, July 4th, kasabay ng Independence Day sa Amerika, diniklara ang kalayaan ng Pilipinas. Pero bago pala ideklara yung kalayaan na yan, sinabihan ng mga Pilipino, sina Luis Taruk, saka ibang mga kasama pa niya, sa Kongreso ng Pilipinas, Congressman pa si Luis Taruk, na hindi nila bibigay yung kalayaan yan maliban sa amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas. Amyendahan ang Constitution of the Philippines. Ito yung 1936 Constitution. Amyendahan to the point na papayagan ang mga Amerikano, walang pasubali ang mga Amerikano, hindi lamang para magnegosyo rito sa Pilipinas ng malaya, kundi magkaroon ng karapatang umangkin, angkinin, bumili, hawakan
ang mga lupain at kayamanan sa loob ng Pilipinas. Narinig yun na yung Parity Rights Agreement, no? Supposedly, kung ano yung kailangang ibibigay ng Pilipino sa Kano, yun din na ibibigay ng Kano sa Pilipino. Ibig sabihin, ang Pilipino may ganun din karapatan pag pumunta ng US, pag pumunta ng Hawaii, pag pumunta ng mainland, and all this. Of course, imposibleng mangyari. Bakit? Walang kapital ang Pilipino kumpara sa mga Amerikano. Noong kang panahon na yon, alam niyo ba, sa bawat isang dolyar na ibibigay sa Pilipinas para tulungan ang Pilipino na maisaayos yung mga nadurog ng bomba at ng digmaan. By the way, ang nambomba ng todo rito, mga Amerikano, Sa bawat sa bawat isang dolyar na ibibigay nila, 2 dolyar ang ibibigay sa Japan. Japan na dating kaaway. Japan na napakayaman kumpara sa Pilipinas. Kanya doon ibibigay. The land was never healed. Ang tagal na panahon na noon. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Sabi nga, di kaya yung katiwalian na nagaganap sa bayan natin. Kaya tayo nagkakaganito. Totoo. Subalit ang hindi alam ng marami, patuloy pa rin nakabaon yung ugat ng dayuhang negosyo, dayuhang kapangyarihan dito sa ating bansa. May konting modification sa ibabaw ng mga agreement, but in the long run and in the reality, sila pa rin ang may hawak. Tapos, sasabayan pa ng ang Pilipino sa halip na sikasuhin ang interes ng sambayanan, ang inaasikaso nila ay yung interes ng sarili nilang sambahayan. The land is never healed and will hardly heal. If my people, sino yung people ngayon? Yung mananampalataya sa Panginoon. Talaga bang nagkakaisa ang mananampalataya sa Panginoon? Sa dami-dami ng denominasyon at simbahan dito. Sabi nung isa nakakita, bawat kanto sa bayan nyo may simbahan Nasaan ang Diyos nyo? Magag-ibigan kayo. Ito ang sinabi. Nung tinanong ang Panginoon, ano ba yung greatest commandments? 2 ang tinukoy niya. Ang una, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. At ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig nyo sa inyong mga sarili. 2 greatest commandments. Na dapat sana, kung talagang isa sa katuparan, lalo na sa Pilipinas, sa supposedly the only Christian country in Asia, dapat maunlad na tayo. Dapat walang away-away. Nang matindi. Dapat walang nangungulimbat ng bilyon-bilyon mula sa kaban ng bayan. Sumunod, sinabi ng Panginoon, a new commandment I give you. Yung new commandment na to, hindi ito binibigay sa lahat lamang ng, kumbaga, nagsasabing naniniwala sila.
Kundi yung new commandment na ito, binibigay sa tunay na mananampalataya. Tunay na kumikilala sa Panginoong Hesus, tunay na kumikilala sa talagang ginawa niya para sa sambayan, hindi lang sa sambayan, kundi sa sangkatauhan. Tunay na kumikilala na siya lamang ang tunay na hari at tagapagligtas. Sa kanila nila ibinigay yung bagong utos. Ano nga ito? Love one another. As I have loved you, so love ye one another. By this, they shall know that you are my disciples indeed. Yun ang sabi ng Panginoon. So mula dun sa love your neighbor as you love yourself, naging love one another, meaning yung mga tagasunod, love one another as I have loved you. Kapatid, nagagawa ba natin ito? Dito na lamang sa loob ng, sabi nga ng ating pastor, maliit na simbahan. Paano kaya doon sa regional? Pag-usapan na lang natin ng mga CBAP people, Conservative Baptist Association of the Philippines, kung saan tayo ay kabahagi. Nagagawa ba to? Lawakan pa natin. Sa mga evangelical churches. As I have loved you, ganun ba ang pagmamahala? No wonder. Walang asenso ang Pilipinas. Doon lamang sa kakaunti, bahagi ng lipunan natin. Hindi pa natin maisagawa yung fundamental na utos na yan. Tapos hingi tayo ng hingi ng biyaya. Hingi tayo ng hingi ng pagpapala. Nagkakaroon pa ng mga breakfast meeting sa Malacanang. Nagkakaroon pa ng mga rally-rally. Huwag na natin isama yung rally nung hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Pero dito na lang. Love one another as I have loved you. Tapos kandayak yung treasurer natin. Wala ng pera simbahan. Saan kaya nadudoon yung pagmamahal natin? Merong ilan sa atin talagang walang perang ibibigay. Tulad ko, kahit ganun yung bulsa ko, talagang bulsa lang ang lalabas. Pero I'm sure hindi naman tayo lahat ganyan. At meron pa tayong mga kapatid sa labas. Love one another as I have loved you. Mahalin natin yung treasurer natin para hindi na umiiyak. Anyway, mga kapatid, naalala ko yung rest and recreation na yan. Noong araw, pag sinabing rest and recreation, ang pumapasok sa ulo ko, US Navy, US Air Force. Noong panahon na yun, meron pang buong-buo pa yung mga base militar dito sa Subic, Olongapo, at sa Clark. Sa Clark noon, hindi ka basta makakapasok. Teritoryo ng US yun. Pero maraming tuwan-tuwa. Bakit? Abay, pag pumasok ka sa loob ng Clark, ang linis. Grabe. Tsaka, kahit walang pulis na nakatayo sa kanto, pag-stop,
nag-stop yung mga Pinoy. Sumusunod sa traffic. Maski sa Subic, sa Olongapo, ganon din sila. Huwag lang sa labas. Pagdating sa labas, kanya-kanya na. Rest and recreation. Ang sabi nila, kung bakit pumupunta at dumadaong dito ang mga barko, pandigma ng Amerika, maging yung mga eroplano, maski mga higanteng eroplano nila. Dati nga dito yung mga piloto at iba pang mga crew at iba pang ground elements. Hindi lamang para magtrabaho dito, kundi magkaroon ng rest and recreation. So, yung mga napapagod na sa digmaan sa Vietnam, yung mga napagod noon sa digmaan sa Korea, yung mga napapagod doon sa digmaan sa Near East, pupunta sila sa Pilipinas para mag-rest and recreation. Rest, supposedly magpahinga. Recreation, para mag-aliw. Ito yung meaning ng recreation, supposedly. Of course, we know kung paano sila nag-aaliw at kung paano maraming nababaliw sa pag-aaliw na to. But we go to what God really wants by this rest and recreation. Kaya maganda, balikan natin yung kauna-unahang bahagi ng kasaysayan na nakasaad sa Genesis. Yung creation. Sabi nga, God created the universe and the earth in 6 days. And on the seventh day, He rested. He rested to appreciate what He has created. Sabi doon. Yung appreciate, hindi nakasulat sa Bible yon. Six days, nagtrabaho ang Panginoon. On the seventh day, nagpahinga. Sa Bible, yung sinasabing pamamahinga na yun, yung kinokobera nung term na Sabbath, parang Sabado sa atin, di ba? Sabbath. Seventh day. Ang Sabado, seventh day, di ba? Di ba? Kasi pag tinignan mo yung kalendaryo, sa side ninyo, yun dito, first day, pula, linggo. Di ba? Susunod, Monday. Pinakahuli, Sabado, seventh day. Yung palang Sabbath na yan, yung palang Sabado na, ibig sabihin is ang ibig sabihin pala is to cease and desist. Pardon me, hindi ko alam kung maayos yung pronunciation ko. Kasi parang malapit sa desist no? Pero desist ito, desist. To cease, huminto. To desist, huwag nang magbalak. Huwag nang mag-isip. Huwag nang gumawa. To desist. To cease is to stop. Yung isa, di huwag kang mag-isip na kumilos. So kung tutusin, yung entire term na yan is to stop. Hindi look and listen. But to stop and stop.
Huwag ka nang mag-isip pa na kumilos. And this is how the seventh day and God's role in it was described. Kailangan daw magpahinga. Pero ba't kailangan magpahinga? Hindi naman siya napagod. Totoo, hindi biro yung mag-create ka. Lalo na yung create mo yung world and all that is in it. Isipin mo mga kapatid, mula sa kaliit-liitang plankton, mula sa kaliit-liitang amoeba, hanggang sa nagdambuhalang mga hayop. Hindi binanggit ang dinosaur dito sa Bible. Leviathan yung pinakamalaking sinabi rito. Na pinagtatalunan pa ko, kung balyena ba yan, o dragon ba yan, o ano. But anyway, hindi biro yung mag-create. Still, hindi masasabing napagod ang Diyos sa kabila nito. Kung tutusin mo, pag binasa mo yung Genesis, ang sabi lang ng Panginoon, let there be light. Let there be firmament, separating the waters sa ibabaw ng firmament at saka sa ilalim. Puro let there. Ang binanggit lang na kinilusan ng Panginoon nung nilikha na niya si Adan. Kasi sinabi doon, mula sa putik, pinorm niya yung hulma ni Adan. Tapos hiningahan niya to. Binigyan niya ng breath of life and he became a living being. And then later on, pagkatapos iparada kay Adan, yung sangkaterbang hayop at mapangalanan, paris-paris yung pumalapit sa kanya. Pero si Adan, wala. So sabi ng Lord, kawawa naman, malungkot. So, iginawa ng kaparis si Adan. Still, hindi let there be ang ginamit nun. Kinuha yung tadyang. And then ipinorm. And then, si Eva ang lumabas. Still, hindi masasabing napagod ang Panginoon para mamahinga. So, bakit namahinga? Bakit naglaan ng seventh day para mamahinga? Ang nakita nga dito, it was more para kumbaga a pattern na ginawa ng Panginoon. Para sundan at sundin ng mga tao. As a matter of fact, while sa Genesis, ikinukwento yung nangyari, pagdating sa Exodus, pagdating sa Deuteronomy, talagang inutos yan. Batas yan. Inutos. Batas. Ano yung batas? Mamahinga kayo. Kala natin ang pamamahinga, choice lang natin. Dahil napapagod tayo. Hindi. Mula pa dito, ang Diyos mismo, iniutos niya na mag-cease and desist ng tao. In fact, pinapaliwanag nga niya. Lalo na sa Exodus at maski sa Deuteronomy. 6 na araw na gumagawa kayo. Nagawa niyo yung karaniwan yung ginagawa upang maghanap buhay. Pagdating na ikapito, titigil kayo lahat. Magpapahinga kayo. Sa Exodo at saka sa Deuteronomy, sinabi niya, kayo, anak nyo, asawa nyo, mga katulong nyo, o yung mga tao nasa loob ng household mo. Lahat sila hindi magtatrabaho upang makapagpahinga. So to rest is a commandment. It is not just a privilege, it's a commandment given to us to rest. At just sa rest na yan, sa araw na yan, ang rest na yan, it's not just cessation.
from work or desistance from work, it was meant na ang tao ay magre-refresh. Magre-recreate. Kaya recreate kasi may creation na eh. May na-create na eh. Ano yung na-create? Yung tao, yung katawan niya, everything. And yet, i-recreate niya. In a sense, magre-rebuild yung buong katawan. And pag tinignan natin, biologically, yung mga molecules and atoms ng katawan natin ay namamatay at napapalitan. Hindi lang araw-araw, hindi lang oras-oras, hindi lang minuto, pati segundo. Nare-recreate. All the more na itinatalaga ng Panginoon ng isang araw upang huminto sa pagtatrabaho, huwag nang mag-isip ng trabaho at mag-focus sa refreshment, mag-focus sa recreation ng katawan. Therefore, ang isip mo dapat nakatuon. Saan manggagaling ang recreation mo? Saan manggagaling yung pagpapala upang maisaayos ang katawan mo? Isa ang panggagalingan yan, alam natin, ang Panginoon. Kaya kung tutusin, ang Sabbath ay araw ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, this is holy to God. May nakita nga ako, sabi nga nung mga Hudyo, bahagi ng panalangin nila ng Biyernes, ng hapon o paggabi, ay alalahanin yung pagpasok ng Sabat. Bahagi nito ay inaanyayahan ang mga bayan ng Israel, ang mga Hudyo, upang protektahan, siguruhin na maayos, malaya ang Sabat. Dahil yan ang gusto ng Panginoon upang magkaroon ng talagang pagdadaupang palad at magkaroon ng recreation. Rest and recreation. Tayo, sa ilalim ng ating Panginoong Hesus, ay tinatagubilinan na talagang magbigay ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig, ng ating focus, ng ating buong pagkatao sa ating Diyos. Sa Kanya at sa lahat ng Kanyang katuruan, na kung totoong pag-aaralan natin at totoong gagawin natin, ay hindi maaaring hindi magkakaroon ng recreation sa ating buong katauhan. Nagsisimula sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating buong katawan, na i-devote natin sa ating Panginoon. Totoo na mula Sabado, naging linggo ito. Mula 7th day, naging first day. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon ay nagbangon muli at talagang pinakita niya ang pagiging hari niya at ipinakita niya yung pagligtas niya sa buong sansinukob on the Sunday. Kaya mula noon, sa halip ng Sabado, Linggo,
ang naging holiday ng mga Kristiyano. Ang mga Hudyo, at mayroon ibang nananampalataya sa ganitong sitwasyon, nananatili sila sa Sabado. Kaya may mga tinatawag tayong Sabadista. Sa kanila, importante yung Sabado. Dahil nga dito sa pangako sa Matandang Tipan. In fact, may nakausap ako noon, negosyante, na nag-uumpisa na umattend sa church natin dito noon. Yung panahon na wala pa ako dito. Pero nagkakausap kami ni Pong about this. And mostly kinukumbinsi ni Pong na yun nga, nagawing talagang pahalagahan ang linggo. Ang sa kanya kasi, Sabado. Pero sige, napahinuho daw siya ng konti. Sumunod siya. Linggo ang ginawa niyang halaga. Pinahalagahan niya. Sabi niya, nung minsan nagkausap kami, ayaw na niya. Umalis na siya. Bakit? Kasi sabi niya, mula nung sumunod ako kay Pastor Pong, humina yung negosyo ko eh. Yung negosyo niya sa Quiapo, na nung sinunod niya na ang pahalagahan ay linggo at huwag Sabado, talagang bumagsak daw ng gusto yung kita ng negosyo niya. Nawala yung mga tao niya. Pero nung nag-decide na siya sa puso niya, babalik siya sa Sabado, nag-umpisa daw gumana. Hindi ko na siya nakita pagkatapos nun. Alin ba talaga? Alin ba talaga ang Sabat? Sabi nga ni Pablo, mag-decide kayo kung alin sa puso nyo. Kasi remember, si Pablo ay isang Hudyo. At ang una niyang kinakausap noon ay mga Hudyo. Pero nakita niya na ang kanyang tungkulin ay pumunta sa mga hentil at ipaabot ang Ebanghelyo. At ang mga hentil, hindi nila alam yung Sabado, Sabbath. So sa kanila, alam nila, Sunday. Doon nabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. So yun ang kanilang pinapahalagahan. So yung iba, nagtatalo-talo and everything. Kaya sabi ni Paul, iayos niyo ang inyong mga puso at isipan, you decide, alin ba talaga ang Sabbath para sa inyo? Alin ba talaga yung day of the Lord? Alin ba talaga yung talagang ilalaan mo to worship God? Alin ba talaga yung ilalaan mo na araw na hindi yung pansarili mo lang na pangangailangan ang iisipin mo? Kung hindi, ano ba yung tinatagubili ng Diyos para sa'yo? You decide what day. Is it a Sunday or is it a Saturday? Domingo ba o Sabado? Pero kung tutusin, dapat araw-araw Sabbath. Not that you stop, not that you cease from working, but that your mind, your heart, your whole body, all your strength is focused upon the Lord. And realize na bawat araw ay araw ng Panginoon. Hindi lamang linggo, hindi lamang Sabado. Ito yung panahon na mamamahinga tayo sa isip, sa salita ipapahinga natin, at sa gawa ipapahinga natin. Pero ang lahat ng ito ay para sa Panginoon. Ito rin, araw-araw, gagawin natin yung ma-refresh ang katawan natin, ma-recreate ang katawan natin, lalong-lalo na at pangunahin ay ang isip natin, which we cannot do apart from the Lord, which we cannot do apart from the ministry of the Holy Spirit sa atin, which we cannot do apart from the written Word of God. Dahil doon tayo kumukuha ng wisdom, ng knowledge. So kapatid,
Hindi lamang Sabado, hindi lamang Linggo, kundi araw-araw is our rest and recreation. We bless the Lord every day. Let us pray. Father, thank you so much for all these things. Bless us, teach us. In Jesus' name we pray. Amen.